Mahal ba ang 48 volt na solar setup? Yes guys, napakamahal ng 48 volt na solar setup. Kung kukwentahin yan, yung naka-install sa akin, nasa mahigit 200,000. Pero may alam ako na 61,000 lang, naka 48 volt setup ka na. Wow! Good morning sa inyong lahat, mga adik sa pagsusular at sa mga gustong pumasok sa pagsusular kahit hindi pa adik. Good morning sa inyong lahat at magandang araw din sa inyong lahat. So ito, naka-ready na naman yung panibagong mga accessories natin kasi nga gusto natin ay ma-upgrade natin si Day natin. So ayan, alam nyo kahit napakamahal ng mga accessories, hindi natin kinukwenta yung gastos natin dyan. Basta sulit yung serbisyo niya, sulit na para sa atin. Bawing-bawi na tayo. So, marami nagtatanong sa akin, gusto ko sana 48 volt na setup or 51.2 yung kanyang battery. So, mahal ba yung ganun, Juan Dilasag? Yes, mga Lodi. Lalo kung pagbabasehan natin yung brand, talagang sakit sa bulsa yan. Mabubutas yung bulsa nyo. So ito, may nakita ko sa online shop na mga mas mura, mga pwede na rin kahit paano. Alternative, kumbaga, gusto nyo mag-start ng kahit mura, and after on, papalitan nyo, pwede lang siya kasi nga retrofitted naman kung sakasakali, bibili kayo ng branded. Pero as for now, gusto nyo mag-start at sa gusto nyo mag-settle sa medyo mataas-taas na voltahe, and pag mag-upgrade kayo, madali na lang. Mas maganda lang kasi ang 48 volt compare sa 12 volt at 24 volt. Mas efficient siya, tapos mas mababa ang kanilang power losses compare sa 12 volt at 24 volt. Mas maganda ang conversion rate, tapos mas matibay siya sa bakbakan. So, mas maraming mga solarista na nag-upgrade from 12 volt, 24 volt to 48 volt. So, may mga nagtatanong ng ganun, ba't gusto yata nilang mag-jump kaagad sa 48 volt. So, ito, kilala nyo ba si Y&H? Generic siya guys, pero ano to, mura na klase ng setup. So, mas mura siya kay Anern, diba? Maraming nagre-request kay Anern, pero sandali lang. So, ito si Y&H 4.2 kilowatts. Ganda kasi nga, mataas na kagad yung kanyang wattage, tapos napakamura na hybrid inverter. So ang kagandahan nito ay nasa 13,000 pesos yung 24 volt nila. Diba? Mas mura compare kay Flowatt. Si Flowatt nasa 16 siya, 16,000 pesos yung 24 volt setup. So dito ay mas mura. So pagdating sa sulit lang kasi, mas sulit lang kasi si Anern. Ano ba tawag dito? Anern? Anern. So si Y&H, na pagbabaliktad ko to H and Y na nababanggit ko minsan, pero Y&H siya. So si Y&H, ang kanyang inverter ay bidirectional. So ibig sabihin ay mataas ang kanyang MPPT range, di ba? Hindi kagaya sa mga toroidal na mababa. So ang kanyang built-in na MPPT ay mayroong 120 ampere. So napakataas niyan. Ito napakamura, 13,000, pero supported na siya ng low battery. Ayan, so pwede siyang gumana na kahit walang battery na solar lang yung gamit. So ang MPPT range niya, PV input ay nasa 6,200 yung maximum. So yung 48 volt naman siya ay nasa 8,000 watts yung kaya niyang i-handle na solar PV input. Tapos yung battery niya ay 24 and 48. So depende sa inyo. Siyempre yung 48 volt ni Y&H nasa 20,000. Mura pa rin kung tutusin sa ibang mga brand. Si Day nga napakamahal, nasa 50 yata yun. Okay. Tapos yung kanyang starting voltage medyo mas mataas compare kay Flowatt. Si Flowatt kasi nasa 50. Ito 90 volt yung kanyang starting voltage. Pero pag nag-start na siya, kahit na bumagsak siya hanggang 60, ay aandar pa rin siya. Yun lang kumbaga yung kanyang starting voltage, from 60 to 450 volt DC na solar input. Okay na rin siya kasi nga kahit tatlong 550 or 500 watts na solar panel na nagre-range ng 153, yung kanyang voltage VOC ay aandar na yung kanyang MPPT or yung kanyang, syempre yung kanyang charging from solar. So okay na rin siya. And ang kanyang maximum PV input ay nasa 450 volt DC. So mas mataas nga lang si Flowatt kasi hanggang 500 volt DC yung kanyang maximum.
Pero hindi rin siya, para sa akin, hindi rin maganda na sinasagad mo eh. Okay na lang hanggang 300 or 250 para kahit paano healthy yung kanyang MPPT. So, meron siyang dalawang variant dito. Yung 4.2 kilowatts tapos yung 6.2. Yung 4.2 ay 24 volt setup tapos yung 6.2 ay 48 volt setup. At nagkakahalaga yung kanyang 48 volt ng 20k tapos yung 24 volt naman ay 13,000 pesos. Okay na yun kasi nga can run without battery. Naka LCD display pa siya tapos colored pa yung display. San ka pa? Tapos yung kanyang maximum PB input current ay nasa 27 ampere. Mataas na rin kahit paano. Yun nga lang ay single MPPT siya. And ayan, dual yung kanyang communication cable para sa kanyang battery. Pero available lang yata yun sa 48 volts. Sa 24 hindi yata kailangan yan. Yan ang maganda rito. Kahit paano matibay na rin siya. And pwede siyang i-pair sa iba't ibang klaseng battery. Kumbaga sa gel type, flooded, AGM, at syempre sa lithium at lithium iron phosphate. So pwede sa kanya. Depende na lang siguro sa setting na ilalagay nyo. Anong klaseng battery ang gagamitin nyo. And pagdating sa battery na pwedeng i-pair dito, sa 24 volt setup, syempre, si watt cycle na tayo. Hindi, wala tayong commission dyan. Sa sale lang nila kung sakaling bumili kayo sa tinag natin dyan sa baba, sa comment section, sa kanyang description, or dito sa tinap nyo dyan sa display. So, meron tayong konting commission dyan. Kung sakaling yan nabibili ninyo. Pero kung di nyo naman trip, pwede lang naman na kahit iba. So, dito ay 100 AH lang yung naka-budget, kumbaga, sa 24 volt setup ni Y&H. So, ang maganda lang kasi dito ay mataas yung kanyang life cycle. Diba? Nasa 15,000 cycle yung kay watt cycle. Maabot siya ng 40 years. Diba? Ilang taon ka na ngayon? Kung meron ka ng 40, di pag matapos yung buhay niya, nasa 80 ka na. Tagal grabe. So sana maabot niya yun. Pero para sa akin siguro nasa 20 kamo na lang or 15 years. Sulit na rin yun kasi nga magkano lang siya, 22,000. Diba? 25.6 equivalent of rated power niya ay nasa, yung capacity niya is 2,560 watt hours. Okay na rin yun kahit paano kung gusto nyo magdagdag or mag-add, di mag-parallel lang kayo ng another 100 AH na 25.6. Kung gusto nyo magdagdag, ibig sabihin kaya pa rin nung inverter kasi nga mataas yung kanyang charging current, nasa 120. Lupit nun, talagang init sa wire nun. Nasa inyo kung anong set ninyo maximum na current niya. Pwede nyo naman baguhin yan eh. And ang maganda dito kay watt cycle, kung bumili kayo ng battery niya na supported ng Bluetooth, pwede nyo i-modify yung kanyang charging current at discharge current. Then kung ang gusto nyo naman ay yung 48 volts ni Y&H na 6.2 kilowatts, pwede naman sa kanyang i-pair si Deye, yung ganito. 48 volts po yan, or 51.2 volts, 314 AH. So ang tagal niyan, ang lakas. Diba? 16 kilowatt hours na battery ni Deye. Yun nga lang kasi 95,000 pesos ang presyo niyan. Noon, ewan ngayon kung nagtaas na sila kasi mataas ng presyo ng bilihin ngayon. Mataas ng gas. Mataas ng bigas. So parang ganon. So 95,000 noon yan. Pag yung ganyan bibilhin nyo kay Deye. Diba? Pero may nakita ko na mas mura. Mas mura. At meron pa yata yung ibang mga Janta yata. Meron pa siya eh. Nasa 37 to 38,000 na 48 volts. Yung pwede mong ipatong-patong na ganun. Pero may nakita ko mas mura. Ewan kung totoo to rito. Pero possible siguro kasi nga may mga bumili na yata. Si Pauland. Hindi siya Pau-Pau. So 51.2 siya. 200 AH. Ang mura 25,000 lang siya. Grabe, nakakapagtaka no? Pero malamang siguro legit naman. Sa solar panel, pag ganito kasi kataas na yung kanyang voltage range or starting voltage range, dapat ang kailangan mo dito apat na 550 or 600 or 700. Oh, ang ganda nun ng harvest. So paired siya ng apat na solar panel na 550 watts. So ang presyo dyan sa labasan at dito siguro nasa 4,000. Diba?
So 16,000 yung apat ang presyo niya. So magagastos ninyo kung sakasakali sa 24 volt setup ni YNH, sa pagbabaliktad ko kasi ingat na ingat ako, na 4.2 kilowatts 24 volt ay nasa 51,000 pati solar panel. Kung may dadagdag man kayo, magre-range siguro niyan ng 60. Kumbaga sa railings, end clamps, mid clamps, wiring, mga circuit breaker, mga ganito. Importante yung mga ano niya, mga MCB, mga ganito, SPD, so kailangan yan. So gagastos, magdadagdag siguro kayo ng 10,000 dyan. Ganun, naglalaro lang yan, 51,000 to 60,000. Pero kung sakaling day yung bibiliin nyo, yung parang ganito na battery, parang sakaling may pambili na kayo ng ganyan, yung 5 kilowatts na day or 6 kilowatts, o di saktuhan siya. Retrofitted na may kahit anong klaseng wattage niyan, kahit yung 3 watts, yung 3 kilowatts, 4 kilowatts, retrofitted yan kahit anong brand. Malamang maglilipat ka lang ng position na ganun, pero parehas retrofitted siya. So parang chinelas, pwedeng i-wire ng iba. So kung sa day nagre-range siya ng yung 20,000 na YNH plus si 51.2 na battery ni Day 95 plus yung 16,000 na solar panel. So 131,000. Sabihin na natin siguro 140,000 pati yung mga railings at kung ano pang may dadagdag na wirings. So sakaling si Poland naman, nakita ko si Poland na yan. Ano Poland kaya to? Poland. So nagre-range lang siya. Ito yung pinakamura, 61 lang siya na 48 volt na setup. Yan kung titingin pa kayo sa iba, kung sakasakali, basta taas pa siya. Like say Gentai ba yun? Gentai na 48 volts or 51.2 volts. Mas mataas na naman. So nasa 61 lang siya kung si Poland. So ano lang to, guide lang to kung sakasakaling bibili kayo, kung sakaling gusto nyo mag-start. Pero nasa sa inyo pa rin kung sakasakali na tumingin sa online shop ng mga solar accessories. Nasa sa inyo pa rin yan na mamili. Ito ay parang ano lang siya, parang paano mabuksan na ano. Ay kay Anern pala, si Anern meron din siyang 6 kilowatts. Ang price range niya ay 17 to 22,000, yung 24 volts. Ayan, si Anern, may nakita pa ako 25,000 na 6.2 kilowatts or 6 kilowatts. Ayan. So, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo. Si Anern, YNH, Flowwatt, One Solar, or si ano pa yung isa? Meron pa isa So, ayan, nasa sa inyo kung anong pipiliin yung brand. Yung sa last na kasi na vlog ko, nalito ako sa computation, nakasulat kasi doon iba So ayan, maraming salamat sa inyo panonood sa video na to, and see you next time. Grabe ang kunat niyan. Hindi kayo ubusin ng mga gamit ko dito. Ano titira sa umaga niyan? Nasa 60%, 70%. Pero ang pinakamalalim na nahugot ko dyan, hanggang 40% yung natira. Grabe Ito okay pa. Pwede magdagdag ng mga appliances.